Isa pa! Yan, ito. Ganito kalakas pag may pinagugutan. One more. Isa pa! Yan, who's gonna carry the boats and the logs? Yan, bigay mo lahat. 100% effort. High intensity training. Mike Menser, Dorian Yates. Yan, 99% sigaw, 1% workout. Hindi, joke lang. Yun ay positive self-talk lang yun. Pampagana ba? Para mas lalo ikaw ang magiging sarili mong coach. Ikaw ang number 1 coach. At ikaw din ang number 1 fan. Ganito yan eh. May isang kasabihan na tumatak sa isip ko. Ito yan. Kay Seneca ata ito nang galing. Sabi niya, what progress have I made? I have become a friend to myself. Sa Tagalog, anong progreso ang nakuha ko? Naging kaibigan ko na ang sarili ko. Dito na nag-a-apply yung what to say when you talk to yourself, or self-talk or affirmation. Ganito yan eh. Yung programming na pinoprogram mo sa yung isip, magkikreate yun ng belief. Yung belief, magkikreate yun ng attitude. Yung attitude, magkikreate yun ng feeling or emotion. Your emotion, magkikreate yun ng behavior. Yung behavior, magkikreate yun ng action. Ng action, magkikreate yun ng result. Ako, personally, meron akong recording ng aking sariling boses na nag-recite ako ng affirmation o self-talk. Ito ay ginawa ko na ito noong 2020. Ginawa ko din ito noong 2022 saka ngayon hanggang 2024. Yung recording na yun ay PSG o pansariling gamit lang. Who's gonna carry the boats and the logs? It's you, buddy! Last rep na ito, pang 7. Kaya pinapump up na natin dito yung ating state para mas lalo pa nating ma-push yung ating lakas. Yan. David Goggins na self-talk to. One of the hardest man dito sa planet. Nabasa ko yung libro niya na Can't Hurt Me. Saka may audiobook din ako nun. Ilang beses ko nang napakinggan yung audiobook na yun. Napakaganda. Ito yung simula ng incline barbell bench press. Mga 15 minutes ang pahinga ko niyan bago ako nag-proceed dito. Hindi pa counted dito yung yung unang reps dahil nagsimula pa siya dun sa safety bar. Quality talaga pag may safety bar. Panatag na panatag ang loob mo na hindi ka maiipit. Yan. Napakagandang invention ng safety bar. Kaya gumawa ko niyan. Para talaga yan dyan. Sa safety, sa pag mag-i-incline ako, pag magpa-flat bench press, saka pag mag-i-squat. Pwede rin sa dip. Kung ikaw ay may DIY gym, dapat meron ka din itong para nitong akin na ito. Adjustable to. Napakaganda. Napakadaming may tutulong sa workout mo. Kung ikaw brother ay nanonood pa din hanggang ngayon, or kung babae ka man sister, ay solid fan kita. Mag-comment ka ng we are gonna carry the boats and the logs. Papansinin kita sa comment section. Nagpapasalamat ako sa suporta mo. 1 minute and 20 seconds nandiyan ka pa din. Solid ka. The logs! It's you, buddy! Yeah! It's you, buddy! Ah! Oh! Oh yeah! 90 kilo. Third set. Flat barbell bench press, isa sa napaka-fulfilling na lift para sa akin. Yung unang lift galing dun sa safety bar ay hindi pa counted yun. May safety bar naman ako kaya panatag ang loob ko dito. Napakaganda ng buhat na ito. Ayan, full range of motion, dahan-dahan pababa. Quality. Ang natatamaan ng ganitong flat barbell bench press ay yung middle chest saka medyo lower chest. Dahil yung bar pag binababa ko, dun sa lower chest ko siya binababa. Ayan. Sarili mo lang talaga ang magpupush dito. Kaya ikaw dapat ang number 1 fan mo. One more, brother. Who's gonna carry the boats and the logs? It's you, buddy. Yan, mga ganyang self-talk ang kailangan natin sa ganitong mga pagkakataon. Yes! Woo! Kahapon ako nagbuhat nito, ngayon ko lang siya inedit. Pero yung chest ko ngayon may DOMS, delayed onset muscle soreness sa quality. Ibig sabihin, maganda ang pagkakabuhat natin. Ito na yung negative rep. Dahan-dahan ibababa dahil alam kong hindi ko na kaya siyang itaas. Ayan. I-maximize natin habang nasa taas yung weight. Dahan-dahan natin ibaba para ma-stimulate pa natin lalo yung growth. Never give up. Dati ay gusto kong magkamero ng mga tunay na gym equipment, yung mga bakal. Pero ngayon ay kayang-kaya naman palang gawin natin yan ay with the same result. Yun, quality. Nasa sarili mo pang bahay.
54 kilo weighted dip. Ito ang finisher ko sa bawat chest workout at shoulder workout. Nagkataong 2 set ang ginawa ko dito. Una, 54 kilo times 3 reps. Yan. Tapos yung pangalawa, 44 kilo ang ginawa ko. Naka-isang rep lang ako dun. Tapos ginawa ko din tong superset. Dahil may 2 kilong chain yan eh. 2 kilo yung chain. Tapos, 10 reps naman dun. Solid na workout. In the logs! You, boy! Higit natin. Negative reps na ang gagawin ko dito. Dahil alam kong hindi ko na kaya yan eh. Yan. Nandahan ko. Para hindi sayang yung movement. 3 good reps. 44 kilo. Tapos ito na yung pangalawang set. 44 kilo. Mga 10 seconds lang ang pahinga ko niyan. Diretso ko agad yan. Yan. Kaya naka-isang rep lang tayo. Tapos talaga hindi kaya. Tapos ito naman yung 2 kg chain ng weight nito. 10 reps na. Yan. Mabilis na reps ang ginawa ko dito para dagdag challenge. Quality. Bihira lang ang gumagawa ng ganitong abs workout. Ang pagkakaalam ko nga, ako lang ang meron na ganitong DIY abs equipment. Kakaibang type of training, kakaiba din ang result. So, quality ang result nito. Nung dati, mga 2016, ang lakas ko dito. Ang weighted upside down course up ko ay nagagawa ako ng 18 kilo times 4 reps. Pero saka ako na susubukan yun dahil hanggang 4 kilo lang muna tayo. Ayan. Lagi ako naghahanap ng paraan para ma-improve ang isang exercise. Ito talagang nung dati talagang gustong gusto kong magka-abs, pero na-realize ko na kailangan pala lahat ng body part ay pagandahin mo, hindi lang basta abs. So yun, dito pinipilit ko maka 8 reps na weighted upside down course up. Yun, naka 8 na ako. Tapos yung last 5 reps ay sariling body weight na lang, pero quality pa din ng reps. Yan, landahan, feel na feel ng abs natin ang bawat bangon higa. Dati 3 ang DIY gym equipment ko para sa abs. Una ay itong upside down course up, pangalawa yung rolling knee tuck, pangatlo yung rolling abs. Pero ito ang pinaka the best. Napakaganda ng stretch nito pagka naka upside down ka. Ayan, talagang maximum stimulation, hindi ka makakadaya dyan. Quality 10 out of 10 sa intensity scale. Here we go. Upside down deadlift, body weight, concentrated reps. Okay. Ganito lang. Half concentrated reps na lang ang ginagawa ko dito sa upside down deadlift dahil nauna na yung upside down course up, high intensity training yun. So dito banayad na lang, pero nandun pa din yung intensity. Yan, talagang minimal rest ang abs natin dyan. Counting rest lang, halos wala nga. Constant stimulation yan dun sa 20 reps. Yan. Sa susunod na workout, modify ko pa yan, pababaan ko pa yung paa ko para lalapat siya dun sa bar, para mas siya, mas maganda. 4 pa. Dalawa na lang. Good.
Ito yung kasalukuyang pisik natin mga buddy. 100% natural bodybuilder tayo. Ito yung pinakamakatotohanang pisik na ma-achieve mo sa paleo diet or whole foods primal diet. Hindi tayo basta-basta na lang kumakain ng mga ultra processed foods. Paleo diet ang way of eating natin mga brother. Kung tawagin din to ay vegan diet. Paleo plus vegan. Kumakain tayo ng mga meat, fish, eggs, yan. Tapos kumakain din tayo ng mga gulay, prutas. Hindi tayo basta-basta na lang magpo-full carnivore or full vegan. Kailangan balance. Tapos nagpapasting din tayo. Minsan nag-uumad din tayo 1 meal a day pero hindi araw-araw. Yung umad ay hindi sustainable long term, lalo na kung ang trabaho natin ay madalas tayong pawisan. Yung buong katawan natin ang gumagana, isip pati katawan. Talagang tulad ng mga construction o kaya farmer, ay hindi pa pwede yung umad dyan. Kailangan talaga may carbohydrate na pandagdag fuel. Para sa akin yung 16-hour pass yun, pwede pa yun sa akin dahil ginagawa ko yun. Hindi lang naman 1 milyon kundi pwede ring 3, pwede ring 2. Basta dun sa times pa na 8 hours, dun ka lang kakain. At meron din kanya-kanyang metabolic typing yung katawan natin.